Isang silid na naliligo sa liwanag ng buwan. Ikaw ay nakatayo roon. Isang figurang gawa sa porselana. Makinis at perpekto. Sa iyong mga kamay, hawak mo ang iyong puso. Hindi ito laman at dugo. Ito ay isang kumikinang na mekanismo, isang clockwork heart na may mga gintong engrenahe. Bawat pagpihit ay isang pangako. Inaalay mo ito sa kanya, ang iyong lahat, ang sentro ng iyong pagkatao. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ningning, malamig, malayo. Hindi niya ito tinatanggap. Sa halip, isang salita, isang kilos, isang tingin, isang parusa. At hindi mo maintindihan kung bakit. Ibinigay mo ang lahat. Bawat segundo ng iyong oras, bawat hibla ng iyong lakas, bawat piraso ng iyong kaluluwa. Naging salamin ka para sa kanyang mga pangarap. Naging unan para sa kanyang mga takot. Pero bakit tila habang mas marami kang ibinibigay, mas lalo siyang lumalayo? Habang mas lalo kang nagiging perpekto para sa kanya, mas lalo kang nagiging kasuklam-suklam sa kanyang paningin. Ang sagot ay masakit. At nakatago ito sa madilim na sulok ng sikolohiya ng tao. Ito ay hindi aksidente. Ito ay isang pattern. Unang katotohanan, ang labis na pagkakaroon ay nagdudulot ng debalwasyon. Anumang bagay na laging nariyan, na laging nakukuha ng walang kahirap-hirap, ay nawawalan ng halaga. Ang iyong pag-ibig, ang iyong atensyon, ang iyong sakripisyo, naging hangin, hindi napapansin, hindi pinapahalagahan, dahil laging nariyan, hindi na kailangang paghirapan, para kang araw na hindi na lumulubog. Sa simula, ito ay kahanga-hanga. Ngunit sa katagalan, ang walang katapusang liwanag ay nakakabulag, nakakasawa. Hahanap-hanapin nila ang dilim, ang anino, ang misteryo. Ikalawang katotohanan, ang relasyon ay isang sayaw ng kapangyarihan. Dapat itong balanse. Give and take. Kapag ikaw na lang ang laging nagbibigay, sinisira mo ang sayaw. Hindi ka lumilikha ng pagmamahal. Lumilikha ka ng utang na kailanman ay hindi niya mababayaran. At ang utang na iyon ay nagiging bigat. Nagiging galit. Ang parusa ay ang kanyang paraan para sabihing, tigilan mo na. Nasasakal ako sa kabutihan mo. Ito ay isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kanyang sariling espasyo, ang kanyang sariling pagkatao. Ikatlong katotohanan, at ito ang pinakamasakit. Ang nice guy ay madalas kumikilos hindi dahil sa purong pag-ibig, kundi dahil sa matinding takot. Takot na iwanan, takot na hindi maging sapat. Ang iyong walang katapusang pagbibigay ay hindi isang regalo. Ito ay isang suhol, isang transaksyon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag mo lang akong iiwan. Ang mga tao, lalo na ang mga babae, ay may matalas na pandama para sa kahinaan. Nararamdaman nila ang desperasyon sa likod ng iyong mga ngiti. Naamoy nila ang takot sa likod ng iyong mga sakripisyo. At ang reaksyon sa kahinaan ay hindi awa. Ito ay paghamak, contempt. Ang ultimong lason sa isang relasyon. Ang parusa ay isang pagsubok.
Tinutulak nila ang iyong mga hangganan para makita kung mayroon ka nito. At kapag nalaman nilang wala, kapag kaya nilang gawin ang lahat ng walang konsekwensya, nawawala ang lahat ng respeto. Isipin natin si Marco. Si Marco ay isang dalubhasang puppet maker. At para sa kanya, si Elara ang kanyang obra maestra. Hindi niya minahal si Elara para sa kung sino siya. Minahal niya ang ideya ng pag-aayos sa kanya. Ginawa niyang mundo si Elara. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang oras sa paglikha ng perpektong entablado para sa kanya. Umaasang sa huli, mamahalin siya ni Elara para dito. Bawat kilos niya ay para sa kanya. Pero isang araw, nagsimulang sirain ni Elara ang mga bagay-bagay. Tinapakan niya ang mga bulaklak na papel. Binali niya ang mga kamay ng orasan. Sinira niya ang mga bituing clockwork. Hindi siya masama. Siya ay naiinip. Siya ay nasasakal. Hindi niya kailangan ng isang tagapag-alaga na lilikha ng mundo para sa kanya. Kailangan niya ng isang kapareha na may sariling mundo. Ang kanyang parusa ay isang sigaw. Isang sigaw para sa isang lalaking may sariling gulugod. Isang lalaking hindi mabubuwag kapag hindi siya ang sentro ng universo. Kaya paano ka lalaya sa siklong ito? Paano mo babawiin ang iyong kapangyarihan? Dito papasok ang pagbabago, ang pagbubunyag, ang unang hakbang. Itigil mo ang pagbibigay, hindi bilang parusa sa kanya, kundi bilang pagmamahal sa sarili mo. Bawiin mo ang iyong oras, ang iyong enerhiya, ang iyong atensyon. Gamitin mo ito para buuin ang sarili mong kaharian, hindi ang sa kanya. Matuto kang magsabi ng hindi. Ang hindi ay hindi pader na naghihiwalay. Ito ay isang bakod na nagbibigay kahulugan sa iyong espasyo. Ito ang nagsasabi kung saan ka nagtatapos at kung saan siya nagsisimula. At heto, ang kabalintunaan. Ang sandaling itigil mo ang paghahabol, ang sandaling buuin mo ang sarili mo. Doon kanya biglang makikita. Makikita niya ang isang taong buo, isang taong may sariling mundo, isang taong hindi niya kayang kontrolin. At ang respeto na siyang nawala ay dahan-dahang babalik. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsusuko ng sarili. Ito ay ang pagtatagpo ng dalawang buong kaharian na pinipiling magbahagi ng kanilang mga hangganan. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang sakit ng parusa, tanungin mo ang iyong sarili. Ibinibigay mo ba ang lahat dahil sa pag-ibig o dahil sa takot? Nag-aalay ka ba ng regalo o nagbabayad ng suhol? Huwag mong ibigay ang lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Dahil ang pirasong itinitira mo, iyon ang tunay mong halaga. At iyon, higit sa lahat, ang tunay nilang mamahalin.